Executive order para sa tuluyang pagbabawal ng Philippine offshore gaming operators sa bansa, inilabas na ng Malacanang. Of course, they're both okay. No? They have already been released from their detention. Royina Garma at Edelberto Leonardo nakalabas na ng house detention. DOJ Task Force para repasuhin ang extrajudicial killing cases, bibigyan ng full access ng Quadcom. I was informed earlier by the director of CIDD. They're just completing some documentation, and we expect that the PNP and PNP will jointly file the murder cases against those responsible for the death of Wesley Parayuga. Mga dokumentong kailangan para sa pagsasampa ng kaso sa mga sangkot sa pagpaslang kay dating PCSO Executive Secretary Wesley Parayuga hindi pa kumpleto ayon sa Philippine National Police. Bagong mapa ng Pilipinas na nakasaad ang mga teritoryo sa West Philippine Sea ilalabas. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nakalabas na mula sa House Detention Facility sina retired Police Officer Royina Garma at dating National Police Commissioner Edelberto Leonardo. Bibigyan naman ng full access ng Quadcom sa mga kinakailangang dokumento at affidavits na nakalap nito ang binuong task force ng Department of Justice o DOJ upang repasuhin ang umano'y kaso ng extrajudicial killings o EJKs sa anti-drug war ng Duterte administration. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Of course, they're both okay. No? They've already been released from their detention. Inihayag ni House Quadruple Committee o Quadcom Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers na nakalabas na ng House Detention Facility sina retired Police Colonel at dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma at nagbitiw sa pwestong si National Police Commissioner Edelberto Leonardo. Matatanda ang parehong pinatawan ng contempt ang dalawa, bunsod ng hindi umano pakikipagtulungan sa investigasyon ng Quadcom kaugnay ng sinasabing extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration. Subalit nagdesisyon ng 4 House panels na pakawalan na ang mga ito matapos na makipag-cooperate, partikular na si Leonardo. The reason why we detained him is because of his not being cooperative sa ano. When we felt that he was cooperating already, then we already lifted. No? Majority of the members decided that we lift the contempt order kasi na feel naman nila na cooperative na siya. Ayon kay Representative Barbers, nangako ang mga itong haharap muli sa Quadcom kung kinakailangan. Bibigyan naman ng full access sa mga nakalap na dokumento at affidavit ng Quadcom ang task force na binuo ng Department of Justice para repasuhin ang EJK cases. Pag-aaralan ng DOJ kung tama at nasa proseso ang pagkakadismiss sa mga kaso ng EJK sa panahon ng Administrasyong Duterte kaugnay ng war on drugs. Lahat po ng kanilang kailangan no, dito sa pag-build up ng kaso hanggang doon po sa pag-i-interview o kakaroon ng preliminary investigation sa mga witnesses, they can do that through the Quadcom. No? And we will actually give them full access dito kasi yun naman po ang nararapat. Samantala, hindi na pinatulan ng Quadcom Overall Chairperson ang mga patutsada ni dating Pangulong Duterte laban sa 4 House panels. Sa isang pahayag, sinabi ng dating presidente na hindi siya natatakot kung patawan man siya ng contempt dahil sa hindi nito pagdalo sa Quadcom hearing. Giit pa nito, nasabi na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin kaugnay ng EJK at anti-drug war sa October 28 Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Mayor ako, congressman ako, presidente na ako. Do not give me the
Bilang dating Pangulo ng ating bansa ay nirerespeto natin yung ganung klaseng pananaw dito sa mga imbitasyon o yung kanyang pagtugon sa aming imbitasyon dito. Sa susunod na linggo, posibleng isagawa ang ika-11 pagdinig ng Quadcom na inaasahang sa sentrong muli sa usapin ng EJK sa Duterte's drug war. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin nakakasuhan ang mga nasa likod ng pagpaslang kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office Executive Secretary Wesley Barayuga. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, kinukumpleto pa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga kailangang dokumento para sa pagsampa ng kaso. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yung pong kaso po ni Wesley Barayuga, hopefully po in the coming days po ay makapag-file. Wala pa rin nakakasuhan ng Philippine National Police sa pagpaslang kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office Executive Secretary Wesley Barayuga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi pa kasi kumpleto ang mga dokumentong kailangan para makapagsampa ng kaso ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ito'y laban sa mga personalidad na pinangalanan sa pagdinig ng House Quad Committee kabilang sa ilang dati at aktibong pulis. I was informed earlier by the director of CIDD, they're just completing some documentation, and we expect that the PNP and PNP will jointly file the murder cases against those responsible for the death of Wesley Barayuga. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na hindi lamang sa kaso ni Barayuga nakatutok ang investigasyon ng PNP, kundi maging sa iba pang unsolved cases kaugnay sa illegal na droga. So lahat po ng unsolved cases, whether it's a murder or homicide cases, for as long it will fall under the classification of unsolved cases during the time of the previous administration as well as the current administration. These are now being looked upon by the Directorate for Investigation and Detective Management. Kaugnay nito, suportado naman ang PNP ang gagawing pagbuo ng task force ng Department of Justice na siyang mag-iimbestiga sa mga hinihinalang kaso ng extrajudicial killings. This is a indication that the PNP will support and closely coordinate with the NBI and DOJ in their efforts to come up with a, again, credible investigation with respect to these sensational cases mentioned during the congressional hearing po. And of course, for including those questionable police operations that resulted in the death of so many. Kinumpirma din ng pambansang pulisya na nagsasagawa na rin sila ng hiwalay na investigasyon sa mga tinatawag na cold cases. On the part of the PNP, sir, we have always been supportive of the efforts of the DOJ to conduct investigation po. While the PNP is conducting its own investigation, but dito po sa mga sensational cases po na nag-crop up po during the congressional hearing. Bukod sa kaso ng pagpaslang kay Barayuga, isa rin sa iniimbestigahan ng House Quadcom ay ang pagpatay kay Tanawan City Mayor Antonio Halili. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang political analyst na hindi magbabago ang relasyon ng Estados Unidos at ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni President-elect Donald Trump. Gayunman, maaari pang magbago ang suporta ng Amerika pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi naman nagbabago yung relasyon natin sa totoo lang. Siguro nagbabago lang sa extent of the support. Marami nang dumaan na Pangulo ng Estados Unidos pero hindi naman anya nagbago ang relasyon ng Amerika at Pilipinas. Ayon sa political analyst na si Professor Edmund Tayaw, ito ay kahit pa sa bagong administrasyon ni President-elect Donald Trump.
Dagdag pa ni Tayaw, kapag nakikita kasi ng Amerika na mahalaga ang isang bansa para sa kanila ay hindi nila pinababayaan. Ang Pilipinas, bukod sa matagal ng kaalyado ng Amerika, ay strategic ang lokasyon kaya hindi maaring baliwalain ng US government. Hindi lang dahil sa dati tayong colony, kung hindi ang Pilipinas kasi napakahalaga, no, strategically located tayo at napakaraming mga dumadaan, no, sa West Philippine Sea, for example, or sa South China Sea na apektado ang buong mundo. Kaya hindi po pwedeng basta pabayaan ang Pilipinas. Pero maaari niyang dumistansya ang Amerika pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, di tulad sa pamumuno ni President Joe Biden na aktibo sa isyong ito. Paliwanag nito, nang maupo noon bilang Pangulo si Trump, hindi gaanong nakikialam sa isyu ng ibang bansa ang Amerika. Nung naunang pagpangulo ni President Trump, nakita na natin to, no? The US basically distanced itself from the world issues, no, from world politics. In fact, hindi lang sa Pilipinas medyo dumistansya ang Estados Unidos noon. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umaasa siya na ang matibay na relasyon ng bansa sa Amerika ay magdadala ng daan para sa kaunlaran sa rehiyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang bagong batas ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatibay sa pagsusulong ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at sa iba pang karagatang sakop ng bansa. Kaugnay nito, isang bagong mapa ng Pilipinas ang ilalabas alinsunod na rin sa itinatakda ng bagong batas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. With these pieces of legislation, we align our domestic laws with international law, specifically the UN Convention on the Law of the Seas, or UNCLOS, to improve our capacity for governance and reinforce our maritime policies for economic development and for national security. Nakasunod sa international laws at 2016 arbitral ruling ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Ang Maritime Zones Act ang magbibigay linaw kung gaano kalawak ang sakop na internal waters, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone at continental shelf ng bansa. Dahil dito, mas magiging maliwanag ang karapatan, kapangyarihan at katungkulan sa mga katubigan ng bansa para sa paglilinang ng mga Pilipino. Kasama na ring naisabatas ang mga pangalan na West Philippine Sea at ang talampas ng Pilipinas na kilala bilang Benham Rise at Philippine Rise. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dahil sa batas na ito, matitiyak na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga lokal na mangingisda. Our people, especially our fisherfolk, should be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment. We must be able to harness mineral and energy resources in our seabed. Sa ilalim naman ng RA number 12065 o Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, itatakda naman ito ang sea lanes o ruta sa mga dagat ng Pilipinas na maaaring daanan ng mga dayuhang sasakyang pandagat. 3 ang itatakdang sea lanes na maaaring daanan ng mga dayuhang barko. Ito ang Celebes Sea, Sibuto Sea at Balintang Channel. Sa pamamagitan naman nito, ayon kay Pangulong Marcos, matitiyak na hindi makokompromiso ang seguridad ng Pilipinas sa pagdaan ng foreign vessels. Ayon sa Department of Justice, mas magiging malinaw ngayon ang pagpapatupad ng batas ng Pilipinas sa mga karagatang sakop nito. So this would give clarity to the enforcement of our laws, especially in the West Philippine Sea, of course. Ayon kay National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez, kailangan pang dagdagan ang assets ng bansa para mabantayan ang teritoryo nito. Our assets, we can actually implement that. But of course, we need to come up with more. Ayon kay Senator Francis Tolentino na principal author ng mga naturang batas, ito na ang implementasyon ng 2016 arbitral ruling. Kaugnay nito, maglalabas naman ng bagong mapa ng Pilipinas ang National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, alinsunod na rin sa itinatakda ng batas na ito. Pero bago ito ilabas ay idadaan muna ito sa masusing konsultasyon. This is a very delicate matter, yung coming up with a new official Philippine map. So, kailangan, we should be very careful with this one. So, right now, it is undergoing a vetting process by various agencies.
Ayon sa NAMRIA, hihintayin muna nila ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng 2 bagong batas bago ilabas ang bagong mapa ng Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inilabas na naman ng Malacanang ang executive order para sa tuluyang pagbabawal ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa ilalim ng Executive Order No. 74, iniutos si PBBM ang agarang pagban sa POGO, internet gaming at iba pang offshore gaming operations sa Pilipinas. Ang desisyon ng Pangulo ay bunsod sa mga banta at negatibong epekto nito sa bansa. Kabilang na ang pagtaas ng crime rates at banta para mapigilan naman ang pamumuhunan ng mga dayuhan at turismo. Unang iniutos si PBBM ang agarang ban sa POGOs noong kanyang State of the Nation address. Naniniwala ang ilang bus drivers sa EDSA carousel na pwedeng magdulot ng mas maraming aksidente kung susundin nila ang panukala ng Department of Transportation na gawing counterflow o salungat ang takbo nila sa EDSA busway. Ayon naman sa isang mobility advocate, hindi issue ang flow ng EDSA carousel kung hindi ang walang disiplinang mga motorista at kakulangan sa nagpapatupad ng patakaran dito. Ito ang balita ni JP Nunez. Palagay ko parang napakahirap ng gano'n. Biglang may pumasok. Siyempre, aksidente yun. Alam mo naman dito, yung mga tol, matitigas sa mga ulo. Sobra. Marami mo disgrasya pa gano'n. Yung iba na nagmamadali, naghahabol ng kita siguro. Kaya gano'n nangyari at karoon na aksidente. Kung ngayong nakaayon na sa regular na daloy ng mga sasakyan ang ruta ng EDSA carousel, ay madami ang nagiging aksidente dahil sa mga pasaway na motoristang pilit pumapasok sa exclusive lane. Lalo pang dadami ang aksidente kapag ginawa itong counterflow o pasalungat ayon sa mga bus driver sa EDSA carousel. Mayroon kasi umanong mga open barrier sa carousel kapag pasalungat sila at biglang may pumasok na motor o sasakyan, malamang ay mababangga nila. Bukod dito, kung counterflow din ang kanilang takbo, maaari nila itong maging dahilan ng lalo pang traffic. Kapag meron umanong nasirang bus sa kanilang unahan at lalabas sila sa barrier, sasalubungin na nila ang matinding traffic sa EDSA. Siyempre lalabas kami. Hindi naman po pwede maghintay kami ng siraan. Ayun ang bigat dito eh. Pero yung paayon tayo sa walang problema kasi pwede kang lumabas, antimano pag may nasiraan sa unahan kasi may mga open barrier tayo eh. May open barrier nga, pag may nasiraan, hindi ka pwede basta-basta papasalubong yan. Bukod dito, maaari din umanong magkaroon ng kalituhan sa mga pasahero dahil ang mga papunta ng northbound ay sa southbound sasakay at vice versa. Ang nakikita nilang solusyon, dapat dagdagan ng mga magbabantay sa EDSA carousel upang hindi pumasok sa busway ang ibang motorista o sasakyan. Bantayan yung mga iksitan para iwas disgrasya. Kasi kung may bantayan, wala na magtatangkang pumasok pa o umandar ba? Wala minsan walang bantay, di papasok na lang yan, di ba? Ganito rin ang pananaw ni Ira Cruz na isang mobility advocate. Hindi naman umano issue ng busway ang flow nito, kundi ang mga pasaway na motorista. Kung mas marami anya ang magbabantay sa mga pasaway, maiiwasan ang mga violator. Dapat yung solution, dapat direct doon sa cause of the problem. In this case, yung cause ng problem ay yung lack of discipline, of compliance ng mga motor vehicles. So dapat siguro yun ang i-address natin kasi i-overcomplicate natin yung solution. Paliwanag pa niya, ang patuloy na pag-violate sa patakaran ng busway ay salamin lamang ng malalang problema sa Metro Manila, ang hindi matapos-tapos na matinding traffic. Ang solusyon niya, dapat mas dumami ang public transportation para hindi na gumamit ng sasakyan ang mga dadaan sa EDSA at sa iba pang major thoroughfare. So kaya ganito yung behavior ng mga motorista siguro dahil sa sobrang sama na ng traffic dito sa buong Metro Manila. So dapat natin pag-usapan paano natin mapapababa yung tinatawag na car dependence para mas mapaganda yung mobilidad ng lahat ng tao.
Ayon sa Department of Transportation o DOTR, pinag-aaralan pa lang naman ang panukalang gawing counterflow ang busway at wala pang tiyak na panahon kung kailan ito maipatutupad. Kukonsultahin din dito ang iba pang mga stakeholder kung tuluyan itong ipatutupad ng ahensya. Yun yung maganda dito, lalabas lahat ng mga concerns, lahat ng mga ideya, may mga favorable, posibleng may mga hindi favorable. That's why we have to give this some time to really look at the concerns on how to address it, or titingnan natin yung lakas ng ideya na to para malaman natin kung i-implement natin ito. Muli namang paalala ng DOTR sa mga motorista na wag nang labagin ang patakaran sa busway upang hindi naman maperwisyo ang mga mananakay nito. Ang bus carousel, ito po ay exclusively para sa mga bus na ang sumasakay ay ating mga ordinaryo, simpleng tao. They deserve to be given a mode of transport na mura at mabilis para naman sa kanilang pagpunta sa trabaho at sa kanilang mga paaralan. So let us respect this rule. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa higit 6 na bilyon ang pinsalang idinulot ng nagdaang Bagyong Christine at Bagyong Leon sa sektor ng agrikultura at inaasahan pa itong tumaas dahil sa Bagyong Marce. Sa kabila nito, siniguro naman ng Department of Agriculture na sapat ng supply na mayroon ng bansa para sa paparating na holiday season. Ito ang balita ni Jed Naresina. Normally gulay, pork, yan ang may mga paggalaw. Yung bigas, we are hoping na bababa sana. Yung manok, itlog, we're not expecting na, yung sibuyas baka bumaba pa. Yung sugar is pretty stable. Sa papalapit na holiday season, inaasahang tataas ang demand ng ilang produktong pang-agrikultura gaya ng gulay, bigas, baboy, poultry products, asukal at iba pa. Ayon sa Department of Agriculture, ang ilan sa mga ito ay posibleng gumalaw ang presyo dahil na rin sa epekto ng dagdaang bagyo sa bansa. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, normal lang ganitong pagbabago o paggalaw sa presyo ng mga agricultural commodity. Dahil dito sa mga bagyuhan na to, normally, every quarter, normal yon na nagkakaroon ng pagtaas ng presyo. Sa bigas, normally 1 to 2 pesos. And then dahil nga meron ka pang additional losses. So, yan yung makaka-apekto. Sa gulay, nakakakita tayo ng pagtaas. Sa manok, wala tayong nakikitang paggalaw, pati sa itlog. Sa baboy, posibleng magkaroon pa rin ng paggalaw. Pero ano lang, mababa lang. Hindi ganun kataas. Dahil na rin sa pinsalang iniwan ng Bagyong Christine at Bagyong Leon, naapektuhan ng supply ng lowland at highland vegetables. Kaya tumaas ang presyo nito ng nasa 10 hanggang 15%. Unfortunately, na-experience na natin, may mga reported na tayo na pagtaas ng presyo ng gulay lalo na. Kasi yung galing Cordillera, Cagayan Valley, Central at Southern Tagalog na naapektuhan ng Christine, bumaba by about 2,800 metric tons yung dinadalang produkto dito, especially gulay. So nagkaroon agad yun ng immediate impact. Ngunit ayon kay Asec de Mesa, pagdating sa gulay ay mabilis aniya ang recovery nito, kaya sa loob ng 1 o 2 linggo ay magiging stabilize muli ang presyo nito sa merkado. Samantala umakyat na sa 6.83 billion pesos ang pinsala ng nagdaang bagyo sa sektor ng agrikultura. As of yesterday, the total damage to agri-sector is already at 6.83 billion pesos. Pinakamalaki pa rin sa rice at 5 billion, ang ating high value at 880 million, and then fisheries 550 million pesos. Luba pa rin naapektuhan yung Bicol region at 2.9 billion. Sa kabila ng tumataas na halaga ng pinsalang dulot ng bagyo sa iba't ibang agricultural commodities, siniguro ng DA na sapat ang supply na mayroon tayo para sa paparating na holiday season. Sa baboy, bagamat may problema tayo sa ASF, yung requirements natin for the holiday season na program na yan. So,
kung ano man yung pagkukulang, na-settle na nila yan at na-take into consideration na for the rest of the holiday season. So we don't see any concern. Sa poultry products naman, gaya ng manok at itlog, wala naman aniyang problema sa produksyon dito. Para sa asukal, na pangunahing ginagamit sa desserts tuwing holiday season, ay stable rin ang supply na mayroon tayo ayon sa DA. Pagdating sa supply ng bigas, sinabi ni Asek de Mesa na madali itong mapunan dahil sa ginagawang importasyon. Ngunit ngayon ay tinitingnan na ng DA na baguhin ang cropping calendar nito tuwing wet season dahil sa laki ng pinsalang naranasan nitong nakaraan sa bagyo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Australia. Inilarawan ni Prince of Wales ang nakalipas na taon bilang hardest year of his life. Sa pakikipag-usap sa mga mamamahayag sa pagtatapos ng kanyang pagbisita sa South Africa, sinabi ni Prince William kung paano niya nakayanan ang halos magkasabay na na-diagnose na may cancer ang kanyang asawa na si Princess Kate at amang si King Charles. Aniya, hindi biro at tunay na nakakatakot ang kanilang pinagdadaanan. Gayunman, ipinagmalaki niya ang ipinakita ng mga itong katatagan at katapangan sa kinahaharap na hamon. Muling nanumbalik ang presensya ng snowfall sa Mount Fuji sa Japan matapos ang ilang panahon na hindi ito nasilayan. Ayon sa ilang report, muling naobserbahan ang pagpatak ng snow sa Mount Fuji na isang buwan nang delayed kumpara sa inaasahan. Ito na ang maituturing na pinakamatagal na record sa nakalipas na 130 years. Masaya namang nagdiwang ang ilang locals sa panunumbalik ng snow sa itinuturing na highest peak ng Japan. Kilala ang Mount Fuji bilang isa sa mga sikat na tourist spot sa naturing bansa. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Isang sakit na kadalasang nararanasan ng mga nakatatanda ang Parkinson's disease. Ang kondisyong ito ay nagdudulot ng labis na paninigas ng katawan at matinding panginginig ng mga kamay na nakakaapekto sa pang-araw-araw na pagkilos at nagiging sagabal sa mga simpleng gawain. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang Parkinson's disease ay isang neurological disorder na nagdudulot ng iba't ibang physical disadvantages sa mga apektado nito. Ayon kay Dr. Jed Noel Ong, isang neurologist mula sa Makati Medical Center, isa sa pinakakaraniwang reklamo ng mga pasyenteng may Parkinson's ay ang pagiging matigas o stiff ng katawan kapag sila'y gumigising na nakakaapekto sa paggalaw ng isang tao at patuloy na lumalala sa paglipas ng panahon. So, ang most common complaint ng patients na may Parkinson's is that paggising nila, very stiff or matigas yung buong katawan nila. So, nahihirapan silang bumangon sa kama and umupo. And a lot of them will have improvement ng symptoms after they take the medications. Yung sa pagkain, ang nagiging problem naman is that yung tremors, yung panginginig, no? So, yung kamay nila nanginginig. So, every time they try to eat, nahuhulog or natatapon yung kinakain nila. Hirap sa paglakad at magpanatili ng balanse dahil sa sobrang bagal ng kanilang paggalaw na nagiging sanhi ng pagkatumba at nagpapataas ng panganib ng pagkabali ng buto sa mga pasyenteng may Parkinson's. Some of them also hirap sa paglakad in a sense that mabagal. Sa sobrang bagal nila, they have a tendency to fall as well. Actually, dun sila pinakadelikado. Prone sila sa falls, fracture, head trauma because of the symptoms of Parkinson's. Dagdag pa ni Dr. Ong, hindi lamang motor symptoms ang dulot ng Parkinson's.
mayroon din itong mga non-motor symptoms kagaya ng constipation na madalas na nararanasan ng mga pasyente bago pa lumabas ang iba pang sintomas gaya ng tremors at stiffness. So, ito yung pinaka-important, no? Actually, the patients wouldn't know na may ganun pala na non-motor symptoms because most of them will come into our clinic because of the tremors, saka yung stiffness. Pero once we do the history, no, tinatanong namin meron. So, ang pinaka-laging complaint ng patient is constipation. Hirap silang dumumi. So, most of them will complain of constipations even before na mag-manifest yung mga tremors, yung stiffness. So, yan yung unang-una namin nakikita. Paalala rin ni Dr. Ong na ang tremors ay hindi karaniwan para sa matatanda, kaya't mahalagang magpakonsulta agad sa doktor upang mabigyan ng agapang gamot at gabay sa pamumuhay ng normal, kasama ang regular na pag-inom ng medikasyon at pagpapayo sa aktibidad na makakatulong sa kanilang kalusugan. With regards to Parkinson's disease, actually, yung tremor, no, yung panginginig sa kamay, hindi siya normal sa matatanda. So you need to seek consult talaga kasi hindi natin masabi na baka Parkinson's na yan and they need the medications as well. And for patients who may Parkinson's, it's good that you can go out pa rin, pwede pa rin mamasyal, pwede mag-exercise, you can even travel outside the country if you want. Just take your medications regularly and consult your doctors. At para sa iba pang impormasyon ukol sa Parkinson's disease, tunghayan ang programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ang kagutuman at kasalatan sa nutrisyon sa mga kabataan ay kabilang sa mga problema sa bansa na sinisikap tugunan ng pamahalaan. At upang makatulong kahit sa maliit na paraan, nagsagawa ng feeding program ang Members Church of God International o MCGI Youth Group sa isang pampublikong paaralan sa Cebu City. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Maybe because due to their family status financially, na dili gyud ingon labi na ang family daghag anak, kinana, so di gyud sila ma-feed properly sa ilaha ba. So at least here in school tagaan pa gyud sila og more na mga food na mga nutritious food. Maraming bata sa Pilipinas ang itinuturing na undernourished at malnourished o yung mga salat ang katawan sa nutrisyon, marahil kaugnay ng kahirapan sa buhay. Kaya maraming kabataan ang hindi nakakakain ng masusustansyang pagkain. Ito rin ang isa sa mga nakikitang dahilan, kaya mahina ang performance ng ilang batang mag-aaral. Dito sa Mabolo National High School sa Cebu City, may ilang estudyante na maituturing na salat sa nutrisyon, batay sa ginagawang monitoring ng pamunuan ng paaralan. Kaya naman bukod sa pagbibigay ng kalidad na edukasyon, tinututukan din nila ang pagtugon sa malnutrisyon. Ayon kay Teacher Reynalyn Borinaga, feeding coordinator ng paaralan, sa halos 2,000 populasyon nila ay nasa 6 na po ang tinatawag na wasted o yung mga kulang ang timbang kumpara sa kanilang edad at height. Bilang tugon ay sinisikap nilang magsagawa ng feeding program sa kanilang mga mag-aaral.
Nutrition here in our school so far from grade 7 to 10 medyo daghan-daghan gid ang mga malnourished or severely wasted na students. There are mga 60 plus na mga severely wasted student. Wa pa nailabot katong mga wasted. So we focus lang sa severely wasted yun. All in all murag mga at least mga 10% of the population are malnourished. We have a feeding program. We conduct it because we have school funds for them para ma-feed sila, para ma-monitor ang ilahang mga weight or ilang mga nutrition. Dahil MCGI Cares, nakiisa ang Members Church of God International o MCGI Youth sa Cebu sa feeding program sa Mabolo National High School. Personal nilang inihanda at iniluto ang mga ibinahaging pagkain na ang pangunahing sangkap ay ang pag-ibig sa kapwa. Bilang parte po ng kabataan, nais ko pong makagawa ng kabanalan, kaya sumasali po talaga ako sa mga ganitong gampanin po. Masaya po sa puso, lalo na nakikita ko yung mga bata o yung mga recipients po na natutuwa po sila, masaya po sila. Nagagalak na din po ako pag nakikita ko masaya. Nagagalak din po ako kasi kasama ko po yung mga kapwa kabataan and masaya po ang bawat isa. Sobrang saya po na nakabahagi po ako sa kahit sa maliit na paraan po ako tulungan din. Tayong mga kabataan, binibigyan tayo ng lakas. I-grab natin yung opportunity natin. Bakas sa higit 80 estudyanteng benepisyaryo, ang galak at pagpapasalamat sa biyayang kanilang natanggap. Nagpapasalamat naman ang mga guro ng Mabolo National High School dahil sa malasakit na ipinakita ng MCGI Youth para sa kanilang mga estudyante. The school are very happy and you are very welcome because it is a big help to especially to the benefits of the students. To the MCGI, so keep up the good work. I'm very thankful and hope na you will still continue to share your blessings, so especially for the students because it's really a great help. Bukod sa feeding program, nagkaloob din ng MCGI Youth ng ilang cleaning supplies sa paaralan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang sunog ang sumiklab kagabi sa isang residential area sa Tondo, Manila, malapit sa Smoky Mountain. Isa ang UNTV News and Rescue team sa mga rumisponde upang tumulong sa mga nasugatang residente. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Mahigit 100 pamilya ang nasunugan ng bahay sa Cluster 4, Barangay 128, Balut, Tondo, Manila, pasado alas 11:30 kagabi. Umabot sa second alarm ang sunog bago madeklarang fire under control ng Bureau of Fire Protection mag-aalauna na madaling araw kanina. Gawa sa light materials ang mga bahay at junk shop kaya mabilis na kumalat ang apoy. Medyo marami dyan. Medyo kasi light materials ang gamit nila, tapos mga shanties. So, possibly maraming pamilya na apektuhan. Rumisponde rin ang UNTV News and Rescue sa lugar bilang standby medic. Isang residente ang nagtamo ng minor burns sa kanang paa nito at talampakan at sa kamay na kaagad naman nilapatan ng paunang lunas ng rescue team.
Kinilala ang biktima na si Patricia Romero, 22 anyos. Umabot sa halos 4 na oras ang naturang sunog bago mapula. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ni Senador Sherwin Gatchalian ang ilang issue kaugnay ng viral SUV na iligal na dumaan sa EDSA busway. Sa mensahe sa mga mamamahayag, sinabi ng mambabatas na hindi niya ipinahiram ang opisyal na lisensyadong plaka na nakarehistro sa kanya sa kanino man. Sinabi rin ni Senador Gatchalian na ang kanyang official license plate ay nakalagay sa sarili niyang sasakyan na rehistrado sa Land Transportation Office o LTO. Naglabas din ng pahayag ang tanggapan ng senador na nagsasabing hindi ito sangkot sa insidente sa EDSA busway sa Guadalupe at hindi ito lulan ng sasakyan nang ito ay mangyari. Wala rin anyang pagmamay-ari ang senador ng katulad na uri ng sasakyan at ang naturang SUV ay nakarehistro sa ilalim ng Orient Pacific Corporation. Gayun din, walang pagmamay-ari ang Senate member na peking protocol plate ng naturang SUV. Binigyan din ng opisina ng senador na wala itong anumang koneksyon sa Orient Pacific Corporation. Dapat dalhin sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga batang tumatambay sa kalsada. Kabilang na dito ang mga naglilinis ng windshield ng mga sasakyan sa gitna ng trapiko. Ito ang isinulong ni Senador Raffy Tulfo sa gitna ng budget deliberation na isinasagawa sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. Kasunod ito ng anyay pagdami ng mga menor de edad na pag-alagala sa mga lansangan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Maraming mga kalsada dyan na kung sa makikita natin mga batang hamok kung tawagin at yung bang pag naka-stop ka sa traffic, pupunasan yung windshield at kapag mag-expect sila magbigay ka ng barya at pag hindi ka nagbigay ng barya, babastusin ka pa. Kinuwestiyon ni Senador Raffy Tulfo ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa deliberasyon ng Senado sa panukalang 2025 National Budget. Kaugnay ito ng mga hakbang na ipinatutupad ng ahensya sa mga menor de edad na pag-alagala sa mga kalsada kabilang na ang EDSA. Bukod sa panlilimos, target ng iba pa sa mga bata ay lumapit sa mga sasakyang nakahimpil sa trapiko upang maglinis ng windshield kapalit ng barya o bayad. Dagdag naman ni Senator Grace Poe, mas dumarami ang mga ito kapag holiday season. Nakakahabag at nakakainis rin dahil nakakaawa yung mga bata. Yung alam mong yung bata dinadrug yata ng cough syrup or something na tulog sila pero alam mong talagang parang pagod na pagod yung bata. Tapos yun ang ginagamit na props para manlimos. So yun talaga dapat ikulong. Perfect spot para sa mga batang manlilimos at mga naglilinis ng windshield ang mga ganitong intersection na may traffic lights. Pagkakataon na kasi ito para sa kanila na makalapit sa mga motorista habang nakahinto ang kanilang mga sasakyan. Ayon kay Senador Poe, aminado ang MMDA na hamon sa ahensya ang paninita sa mga bata. They'll try first to ask them to leave but then sometimes escalates. They're being chased with minor weapons like knives apparently. So they coordinate with the PNP and also with the DSWD. Pero I know primarily that's a DSWD concern. Sang-ayon naman si Senador Tulfo na dapat ay dinadala ang mga bata na pag-alagala sa kalsada sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ngunit mas magiging epesyente anya ito kung pangungunahan ng MMDA katuwang ang Philippine National Police o PNP. Wala naman po mga kawani ng DSWD na nakatambay sa kaba ng EDSA. However, maraming mga nakatambay dyan ng mga traffic enforcers mula sa MMDA. So dapat it will start from the MMDA, then calling the attention of the PNP o siguro meron silang tie-up sa mga taga-PNP na naka-ready na and DSWD na kapag nakita nila yung mga batang yun na kunin at i-turn over sa DSWD. We will request the MMDA to please strengthen their relationship with DSWD at pag ganon, wag nang patagalin. Kailangan meron kayong contact sa DSWD na agad-agad kukunin. Lalo na pag may baby o kaya toddler na kasama. Yun talaga parang high ang bata. Deep sleep, induced deep sleep.
Rekomendasyon ni Senador Tulfo sa MMDA, bumuo ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PNP at DSWD upang mawala na ang mga batang hamog sa mga kalsada. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling tiniyak na pamahalaan na may sapat na pondo para tugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng Bagyong Marce. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigpit na ibinili ng Pangulo ang pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng bagyo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Technically, we call it severely affected families. The number is 10,792 affected families. That would translate to about 32,138 persons. Libo-libong pamilya mula sa Region 1, 2 at Cordillera Administrative Region ang matinding naapektuhan ng Bagyong Marce. Sa datos ni National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Executive Director Ariel Nepomuceno, aabot sa 17,019 ang evacuees mula sa 3 rehiyon na lubhang naapektuhan ng bagyo. Tiniyak ng NDRRMC na may sapat na pondo ang pamahalaan para makatugon sa kanilang mga pangangailangan. Huwag tayong mag-alala kasi naka-preposition naman ang mga pantulong sa kanila. Kabilin-bilinan sa amin ni malinaw yung pag-utos ni President Bongbong na siguraduhin yung kanilang tubig, meaning potable water. Second will be the food packs from the DSWD and the non-food items such as the hygiene kits. Importante yan para maiwasan yung pagkakasakit ng mga kababayan natin na nasa loob ng evacuation centers. Hinimok rin ng NDRRMC ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ng geohazard map ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at Geosciences Bureau para sa disaster risk mitigation. Matutukoy rin ng mga LGU kung saan nararapat magpatupad ng forced evacuation tuwing dumarating ang mga malalakas na bagyo. Ayon sa opisyal, bilin sa kanila ni PBBM ang mahigpit na preparasyon sa mga kalamidad. Bilin din ni Presidente Bongbong, kailangan sa pagbibigay namin ng analysis, ang magiging recommendations namin eventually will be on the conservative side. Meaning, mas mabuti ng exaggerated yung preparasyon kaysa later on, dahil kulang sa paghahanda, magsisisi tayo at magsisisihan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kumpiyansa ang pamahalaan na magkakaroon pa rin ng magandang resulta ang usapang pangkapayapaan sa CPP-NPA-NDF. Ayon kay NTF-ELCAC Executive Director Ernesto Torres, may kailangan lamang baguhin sa ngayon sa framework para matuloy muli ang usapang pangkapayapaan sa mga kaliwang grupo. What we are getting at the NTF-ELCAC, particularly at the National Secretariat, we are of the understanding that a new framework would be defined for us to be able to proceed with the nationally orchestrated peace engagement. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, kung tutuusin ay mahina na ang pwersa ng New People's Army o NPA. In terms of the strength of the New People's Army, ay talagang mahinang-mahina na sila. So they only have about 1,111. Target ng AFP na bago matapos ang taon ay malansag na ang natitirang 4 na guerrilla fronts. We are expecting that by the end of the year, we will have finished all the guerrilla fronts. We will have reduced them to 0. Hindi rin pauhuli ang mga luxury car brand pagdating sa electric cars. Isa nga sa mga sinasabing top of the line ng electric cars ang susubukan nina Alfred Watermax at Reed Motovlog ngayong linggo sa Manibela.
Ito ang balita ni Brian Evangelista. Kaabang-abang nga ang featured electric car natin sa Manibela. Susubukan kasi hila Alfred Watermax at Reed Motovlog ang 2024 Porsche Taycan na nagkakahalaga ng 9 million pesos. To give you an idea, bro, yung Taycan ay nanggaling sa Turkish language. So yung Tay came from young horse o itatawag na batang kabayo. At itong Ka naman is inspired by electric. So Taycan pinagsama, so horse plus electrified. So experience natin kung ano ba ang lagay ng electric car na made by Ford. Kapansin-pansin ang stunning design, cutting-edge technology at eco-friendly features nito. Sa infotainment system naman ay may 16.18-inch curved display at may driving modes mula range, normal, sports at sports plus. Parang jet fighter ang dating kasi ito yung controls mo nandito sa gitna, tas touchscreen pa. Talagang pagsakay mo dito mapipil mo talagang electric vehicle siya dahil nga sa mga technologies na touchscreen na lang, walang mga physical button. Actually parang dadalawa lang nakikita ko physical button dito sa hazard and then dun sa gear niya, no? And then dito sa manibela niya. May 5 seating capacity bukod sa all-wheel drive na din ito. With 408 horsepower at kayang tumakbo ng hanggang 367 kilometers sa isang fully charged batteries nito. Parang maamo lang pero andun pa rin yung bilis. So that is one first choice ko sa mga ganong kotse, yung komportable. Panoorin ang full test drive review nila Reed Motovlog at Alfred Watermax ngayong linggo, alas 8:30 ng umaga dito sa UNTV. Brian Evangelista, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang medical mission ang muling isinagawa ng Members Church of God International at UNTV para sa mga kawani ng media at kanilang mga kaanak sa Maynila. Napaglingkuran na rin pati ang mga nakatira malapit sa opisina ng National Press Club. Ito ang balita ni Ryan Lacanlalo. Well, hindi naman po tayo Superman, di ba? Kailangan po natin ma-check natin kung ano yung kinakalagayan natin. Ako nga, pag tingin ko sa sarili ko, Superman, yung pala high blood na ako eh. Kalamidad, sunog at iba't iba pang uri ng sakuna. Ang mga mamamahayag ay isa sa mga pangunahing tumutugon sa mga ganitong insidente para maihatid sa mga tao ang mga impormasyong kailangang malaman. Dahil sa responsibilidad na ito, minsan nakakalimutan na ang kanilang sariling kalusugan. Bahagi na ng buhay ng isang mamamahayag ang pagod, puyat at minsan ay kakulangan ng oras para sa sarili. Kaya para maihatid ang mga balitang kailangan ng publiko, mahalaga rin na mapanatiling malusog at nasa kondisyon ang pangangatawan. Hindi naman lahat ng nasa media industry ay may kakayahang tustusan ang regular na pagpapatingin sa doktor. So kasi suki kami kay Kuya Daniel dati. May mga ganyan siya. Doon pa sa UNTV sa EDSA. So, kaya yon naisip namin kasi nga ang daming mga member ng media na yung iba walang bayad, nagsusulat yan, walang bayad. So, yung iba, yung lalo na yung mga senior na, karamihan masasakitin. Kaya naman agad tinugunan ng Members Church of God International at UNTV ang hiling ng The Entertainment Arts and Media na muling makapagsagawa ng medical mission para sa mga mamamahayag. Knowing Kuya Daniel Rason as one of recognized na broadcaster in the Philippines, ganun na lamang po yung pagmamahal ni Kuya Daniel sa mga nasa mga media industry. Isinigawa ang libreng medical, dental, optical mission para sa mga miyembro ng The Entertainment Arts and Media o TEAM at National Press Club sa tanggapan nito sa Intramuros, Manila. Mayroon ding libreng salamin, pustiso,
gamot, vitamins, physical therapy, groceries at legal consultation. Kasama rin sa napaglingkuran ang kanilang mga pamilya. Si Ito Zon, isang photojournalist, ngayon lamang nito nadiskubre na high blood na pala ito at diabetic na rin. Aniya binabaliwala lamang niya ang kalusugan dahil abala sa trabaho. Pero kailangan na pala nito ng maintenance. Nasubukan ko na magpa-check up na ngayon ko lang nalaman na high blood pala ako. Kasi usually pag takbuhan, hinihingal, yun pala, kala ko sa edad ko, yun pala high blood pala ako. Tapos ngayon yung diabetic ko, kasi yung brother ko, mother ko, diabetic. Ngayon napatest ko rin na meron na rin pala akong diabetic na hindi pa naman siya na full blown. Ngayon, kailangan ko nang mag-maintenance. Aniya, malaking bagay para sa kanya ang ganitong libreng check-up at libreng gamot. Kaya nagpapasalamat sila sa magandang proyektong ito. Walang ng trabaho di ba? Ngayon natulungan tayo ng UNTV na may medical mission. Okay to. Malaking tulong sa amin. May libre ka pang gamot, di ba? Ito binigay sa akin for 1 month to. Di ba? Malaking bagay ito para sa amin na kami sa minus kami sa pambili ng gamot. Pati mga residente sa paligid ng opisina ng National Press Club ay nakapag-avail na rin ng libreng serbisyong medikal. Nung malaman po nila na meron pong medical mission po dito, lumapit po sila sa atin, sa mga medical team natin at nagtanong po sila kung pwede silang makabahagi din, makapagpa-check up din. Siyempre, pag may mga ganong pagkakataon po na lumalapit po sa atin, yung po'y opportunity na po sa atin na makagawa ng mabuti. Kaya right there and then po, pinapasok po natin sila, inasikaso po natin sila, wala po tayong initsipwera sa kanila. Tama yung tagline nyo, MCGI cares. Talagang nakikare sila sa mga tao. Dati nang nagsasagawa ng medical mission ng MCGI at UNTV sa mga kawani ng media, subalit nahinto ito nang magkaroon ng pandemya. Marso sa susunod na taon, muling magkakaroon ng medical mission sa mga mamamahayag. Kuya Daniel, maraming salamat po. For 10 years tayo magka-partner. Ituloy-tuloy po natin to. Wala pong problema sa amin. MCGI cares! MCGI shines! God be the glory! Pag-ibig! Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nyo ba napapansin sa kahit anumang salo-salo, sa madalas sa pagkakataon, meron natitira laging isang ulam, isang pirasong pagkain. Bakit kaya ganito ang mga Pilipino? Alamin po natin. Actually, hindi ito scientific explanation. Isa itong social phenomenon na nagpapakita kung gaano ka-espesyal ang mga Pinoy pagdating sa pakikisama. Unang-una, hiya. Yan yung pakiramdam na parang nakakahiya na ikaw ang kukuha ng huling piraso. Para kasing sinasabi mo na, ako na, kapag kinuha mo yon, kaya minsan nagpapakiramdaman muna. At syempre sa kultura natin, mahalaga ang pagiging magalang. Ang mga Pinoy ay likas na considerate at inaalala ang kapakanan ng kasama. Kaya madalas, ang huling piraso, inaalayan para sa iba. Tapos may unspoken rule pa na hindi mo dapat kunin yung huli kasi baka isipin ng iba, "Uy, parang ang lakas kumain." Kaya nagtutulakan. Pero sa totoo lang, it's a beautiful sign of pakikisama at respeto.
Kaya po sa susunod na makakita kayo ng huling piraso ng pagkain sa hapagkainan, hindi lang po yan tungkol sa pagkain, kundi simbolo ng pagmamalasakit at kagandahang loob na nagpapa-espesyal sa ating mga Pilipino. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Kaya muna yun itong Lord Director natin wala daw ganun simut lahat Kasi masinop daw siya. Walang dapat masayang. Pero sa amin, pagkaganyan sa hapagkainan ng pamilya, ang bili-bilin lagi ng magulang, pag magtitira ka, dadamihan mo yung para sa kanya. Hindi yung kapiraso lang titira mo. Wag yung for the sake lang ng may matira. Dapat ma-enjoy niya yung itinira mo. Pero ako personally pag kunwaring may nakikita akong tirang ganyan, nangihinayang kasi ako. So ako na yung nagpe-presenta, wala na bang kakain yan? Sayang kasi minsan nagkakahiyaan, tapos yun nga hanggang sa yun yung panghihinayang. Panghihinayang naman sayang yung pagkain. Parang itong floor director natin, nangihinayang siya. Dapat walang matitira. Diba? Ito naman po ang mga komentaryo ng ating mga kausing araw po ng Biyernes ba? Ano ba bukas? Sabado na. Happy weekend na pala. Hinggil po ito sa counterflow. Sino ba nag-suggest ng counterflow sa EDSA busway? Tama yung driver kanina Pag alis mo nga naman, ano ka na rin. Counter ka na rin. Wala lalabasan, di ba? Sabi po ni Sinuto Vargas Channel, hindi solusyon ang counterflow sa EDSA busway. Bakit? Dapat mataas na penalty. 50K hanggang 100K ang cancellation na agad ng driver's license. Ewan ko lang kung lalabag pa sila. Matindi naman to si Sunito Vargas Channel. Grabe yung wala nang dadaan sa EDSA. Di ba? 50 to 100,000 Ba naman, tsaka cancellation pa ng driver's license agad. Walang warning. Siguro, kakabahan ka na agad pagka Sabi naman ni Omler, Omler ba yan? Jomler, ayan, putol kasi. Sitjar, bigyan ng pansin ang mga mahihirap na mga bata, masustansya na pagkain at vitamins. Ito ba yung sa MCGI Cares. Sa MCGI Cebu. Cares. Yung mga MCGI youth, yung mga kabataan ng MCGI. Akala ko ito yung panukala ni Senator Tulfo na ilagay sa DSWD yung mga bata sa lansangan. Hindi, tumatakas din naman sila Pagkalagay sa DSWD, mga ilang araw lang, aalis na naman doon. Actually, totoo yan. Oo. Kaya siguro mas dapat pagtuunan na lang din how to alleviate poverty talaga at para maiwasan yung ating mga mahihirap na kababayan. May comment yata yung floor director natin. May comment ka ba? May comment ka. Pwede naman, live tayo. Ito yung dating batang lansangan din to dati na alagaan lang natin yan Yan. Salamat po. Shout out kina... Sino ba yan? Kay Jomar Zulweta, kay Benji Makarilay. Ang ganda ng apelido Kay Roy Brixton. Maraming salamat din kay Niceras Heron, kay Daniel at Roy Pahela. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 13:20 na nagsasabi, lumakad ka na kasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko,
ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.